ugali ng mga tao na dapat nating iwasan. Number 1. Mga taong palautang pero mahirap singilin. Normal lamang na manghingi ng tulong sa ibang tao, lalong-lalo na kung ikaw ay nangangailangan. Masarap sa pakiramdam yung laging may handang tumulong sa iyo sa oras ng magkaproblema ka. Sa usaping pera, mahirap itong talakayin. Kung minsan ito pa ang pinagmulan ng away ng mga magkakaibigan o pamilya. Kaya kung ikaw ay nangungutang, dapat ay marunong kang magbayad. Tandaan, ang perang hiniram mo ay dapat mong isauli. Hindi ibig sabihin na hindi nagagalit sa iyo ang taong hiniraman mo ay aabusuhin mo na. Matutong magbayad sa oras na pinagkasunduhan upang walang pag-awayan. Number 2. Mga bugnutin o mabilis uminit ang ulo. Ang mga taong mabilis mag-init ang ulo o yung mga taong palaging iritado ay dapat ding iwasan. Bakit? Dahil kung minsan ito ang nagdadala ng bad vibes. Ang mga taong nagbubuhay at mapagtanim ng galit ay hindi magiging tunay na masaya. Yung tipong wala ka pa namang ginagawa ay galit na siya agad. Dapat mang iwasan ang mga taong walang ibang ginawa kundi ang magalit dahil wala itong magandang maidudulot sa buhay natin. Number 3. Mga palaging stress. Dapat mong iwasan ang mga taong laging stress. Ito yung mga taong hindi marunong mag-enjoy sa buhay. Yung tipong kahit ayain mong lumabas ay ayaw naman. Yung tipong palaging iniisip ang kanyang problema. Hindi man lamang magliwaliw upang pansamantala itong kalimutan. Hinayaan ang sarili na malunod sa kakaisip ng solusyon. Tandaan, lahat ng problema ay may solusyon. Huwag na huwag kang magpapadala rito. Think positive lang. Malalagpagsan mo rin yan. Number 4. Mga mapanghusga o judgmental. Umiwas ka rin sa mga taong mapanghusga o judgmental. Yung tipong lahat ay napapansin. Tila sila lang ang perpekto sa kanilang paningin. Na para bang walang ibang ginawang tama ang ibang tao. Hindi nila nakikita ang mga mali sa kanilang sarili. Marapat lamang na iwasan sila pagkat ang ganitong pag-uugali ay walang magandang na idudulot sa ibang tao. Tandaan, walang perpektong tao sa mundo. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pag-uugali at kapintas-pintas, ngunit hindi mo na dapat pa itong isaboses, lalong-lalo na kung ikaw ay makakasakit ng damdamin ng iba. Number 5. Mga tsismosa o tsismoso. Ito ang isa sa mga pag-uugaling dapat iwasan mo sa tao, ang mga tsismoso at tsismosa. Sila yung mga taong parang walang ginawa sa buhay. Maaaring ang almusal nila ay kwento ng kapitbahay. Ang tanghalian ay ang kwento ng kanilang kumare o kumpare. Tila walang panahon sa ibang bagay at tanging ang kwento ng iba ang pinakikialaman. Tandaan, may kanya-kanya tayong kwento sa buhay. May mga sekreto tayo na dapat ay sinasarili na lamang. Hindi na dapat pa itong ipinagkalat o ikwento sa iba. Number 6. Mga mayayabang. Isa sa mga kinainisan ng mga tao ay ang mayayabang. Dapat mo rin itong iwasan dahil wala itong magandang maidudulot sa iyong buhay. May dalawang klase ng mayayabang. Isang mayabang na may ipagyayabang at isang mayabang ngunit walang maipagmamalaki. Alin man sa dalawa, dapat mo pa rin silang iwasan. Hindi ka dapat magyabang lalong-lalo na kung wala ka pa rin ring napapatunayan. Gayun din, ang pagiging mayabang na may maipagyayabang, hindi naman porket may kaya kang patunayan ay dapat mo na itong ipagmalaki. Kung minsan, mas maganda pa rin yung hayaan mong ibang tao ang makapansin sa achievement mo. Number 7. Pagiging madamot. Dapat mong iwasan ang mga taong selfish, yung tipong hindi marunong magbigay na kahit katiting. Walang pakikipagkapwa-tao sa madaling salita. Yung kahit nangangailangan na ng tulong ang iba, hindi pa rin marunong magbigay, na kahit nakakaluwag-luwag sa buhay ay maramot pa rin. Tandaan, ang material na bagay ay mabilis mawawala. Maaring itong masira at makalimutan ng tao, pero ang pag-uugali, ang pagbibigay sa kapwa, maitatanim nila ito sa kanilang isipan na minsan mo silang binigyan. Maliit man ito o malaki. Ang mahalaga ay nagbigay ka. Number 8.
Mga inggitero at inggitera, walang naidudulot na maganda ang pagkakaroon ng inggit. Kahit kailangan, ang hindi ito makakatulong sa iyong pagkatao. Hindi magandang pag-uugali ang pagiging hindi marunong makontento. May kanya-kanya tayong buhay. Hindi ibig sabihin na nakuha ng ibang tao ang tinatamasa nila ay hindi na nila iyon pinaghirapan. May iba't iba tayong paraan para makuha ang ating mga pangarap. Ang kinakailangan lang natin ay magsumikap. Sabi nga nila, kulang ang salita kung walang gawa. Kaya mas makakabuting paghirapan mo muna ang mga bagay-bagay upang makuha mo ito. At kapag nakuha mo na ito, maniwala ka, walang paglalagyan ang iyong kaligayahan.